back sa aking channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. Ang topic natin for today is about sa ating down there. So, very sensitive ang ating topic for today. Hindi na pag-uusapan, hindi na pagkukwentuhan, hindi mo basta-basta kayang i-share yung iyong nararamdaman. Kahit sa iyong best friend, hindi mo basta-basta masabi na yung iyong private area is ganun yung nangyayari. Syempre, hindi natin basta-basta ma-share dahil nga napaka-sensitive. Ito yung mga pwede natin gawin kung tayo ay ayaw pumunta sa doktor para magpa-check up. Pwede muna natin subukan yung mga home remedies. Yung mga home remedies naman ay super effective naman. So, yung nararamdaman mo ay sobrang lala na, ayan, go ahead, puntahan ng doktor and of course, rarastahan ka ng mga gamot. Ito yung mga pwede nating gawin para mapuksa yung ating hindi pangkaraniwang amoy sa ating down there. Ano nga ba yung tinatawag na vaginal odor? Ang vaginal odor ay ang pagkakaroon ng napakaraming bacteria sa ating down there, kaya nagkakaroon ng mabahong amoy and pagkakaroon ng hindi pangkaraniwang discharge. Ayan. So, nai-irritate yung ating skin dahil nga marami ng bacteria and nawawala yung natural pH balance sa ating down there. Kaya nagkakaroon ng amoy. Okay, so paano natin ito lutasin? Meron ako ibibigay sa inyo very effective na home remedies para magamot ang ating mabahong amoy sa puwerta. And pwede nyo rin subukan ang apple cider vinegar. So paano ba gawin yung sinasabi kong remedies? So yung apple cider vinegar, maglalagay ka sa maligamgam na tubig ng apple cider vinegar at siya mong ipanghuhugas sa ating down there para mawala yung masangsang na amoy. Okay, so maligamgam na tubig ha, hindi mainit. Dahil kapag mainit ang ating gagamitin, mas may irritate yung ating skin dahil mawawala yung natural pH balance sa ating down there. Kumbaga, mamamatay yung good bacteria sa ating down there. Okay, so hindi natin gusto yun. So, ang kailangan lang talaga is maligamgam. Okay? So, maglalagay kayo ng apple cider vinegar and yun yung inyong gagamiting panghugas 3 times a day. Okay? So, araw-araw nyo yung gagawin hanggang sa mawala yung amoy sa ating down there. 3 times a day and araw-araw. Okay? So, pagkatapos gawin yun, siyempre maghuhugas. Of course, tutuyuin natin bago tayo magsuot ng underwear. Ang pipiliin nating underwear ay yung mga maluluwag, hindi yung mga mahigpit. Ang ginagawa ko talaga to, ang sinusuot kong pambahay na underwear ay yung mga sobrang mga luma na, yung mga sobrang luluwag na talaga. At kapag ako ay may regla, ang ginagamit ko ay yung mga bago, yung mga sobrang sikip. Para kapag gumagalaw-galaw ako, hindi gumagalaw yung aking napkin. So, hindi ko alam kung ako lang. Yun yung dapat natin gawin. Kapag nasa bahay lang tayo, kailangan komportable. Kailangan nakakasingaw yung ating private area para may iwasan ang pagkakaroon ng infection, ang pagkakaroon ng irritation, ang pagkakaroon ng mabahong amoy. Yun yung mga simpleng paraan para maiwasan natin ito. At of course, para maiwasan natin yung pagkakaroon nga ng hindi pangkaraniwang amoy sa ating down there, of course, panatilihin natin ang maging malinis sa pangangatawan kahit tayo ay sobrang busy sa buhay. Palagi din tayong iinom ng tubig para lagi tayong na pa-flush out yung mga bacteria sa ating down there.